Mga kasama, may parating na naman na rocket. Mag-ingat tayo, lumabas tayo, bilisan natin. Pumunta tayo sa bunker para wag tayong mapahamak. Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan habang nakikinig sa aking mga kwento. Ang kwentong ito ay bibigyan nating buhay. Ang kwento ni Lolo Ingo noong nasa Afghanistan pa siya. May mapapahamak kaya sa kanila dahil sa parami ng parami ang mga incoming rocket na papunta sa kanilang kampo. Lolo, alam ko nagtrabaho po kayo sa Afghanistan. Di ba't delikado ang bansang Afghanistan? Maraming mga Taliban. Apo ko, halos hindi ko naisipin o alalahanin noong ako'y nasa Afghanistan pa. Marami akong karanasan. Nakamuntik-muntikan na kaming tamaan ng mga rocket. Lolo, pwede mo bang ikwento sa akin kung anong nararanasan mo sa bansang Afghanistan? Sige apo, umupo ka. Ganito apo ang nangyayari noon. Lolo, bakit naman sa Afghanistan ka pa nagtatrabaho? Napakadelikadong bansa yan. Hindi ko rin akalain apo na makarating ako sa bansang Afghanistan sapagkat ang hiring noon ay sa Dubai. Pagdating namin ng Dubai ay nagtrabaho lang kami ng 6 na buwan. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinundo na kami ng Chinook. Alam mo ba apo ang Chinook? Yan ang helicopter na 2 ang ilisi. Sinundo kami ng mga sundalo sa Dubai at dinala kami sa Afghanistan. Doon sa bansang Afghanistan, ang trabaho namin ay gumawa ng mga bagong kampong militar. At alam mo ba apo, paglapag namin sa bansang Afghanistan, tumimbuwang na agad ang isa naming escort na sundalo. Yung pala'y may sniper. Lolo, saan kayo nakatira sa Afghanistan? Nakatira kami sa kampo ng mga sundalo. Walang problema apo sa pagkain, libre kaming lahat. Ang pinoproblema lang namin ay ang mga incoming rocket. Ano yung incoming rocket, Lolo? Ang incoming rocket, apo, yun yung mga rocket na paparating na babagsak sa aming mga kampo. Subalit, hindi naman kami masyadong kinakabahan dahil sa napakatindi ang mga panlaban ng mga Amerikanong sundalo. Meron silang panlaban apo, naka-install na yung mga Patriot. Napakatindi apo ng Patriot na armas ng mga sundalong Amerikano. Kapag may parating na rocket, sinasalubong na agad ng Patriot. Kaya hindi nakakarating sa aming kampo. Sa Alapaa pa lang, sumasabog na ang rocket dahil na-intercept ng mga Patriot ng aming kampo. Lolo, paano kung pumalya ang Patriot? Nasira, halimbawa, Lolo, hindi niya nasalubong ang rocket. May mga pagkakataon nga apo, lumulusot din ang rocket dahil sa hindi gumana ang Patriot. Ayun apo, wasak ang kampo. Pero panatag pa rin kami
tiwala kami sa mga sundalong Amerikano. Sa oras na may parating na rocket, Apo, kaming lahat ay nakahanda. Alam na namin agad sapagkat tumutunog na ang sirenang emergency, at pagkatapos sinasabayan ng pagsasalitang ganito, "There is not a drill. All personnel going to bunker. All personnel going to bunker." Kapag narinig na namin yan, Apo, yung mga katagang yan, natataranta na kami. Lahat kami nagtatakbuhan papuntang bunker. Lolo, ano ba yung sinasabing bunker? Apo, ang bunker na sinasabi ko ay puro concrete o simento. Makapal na simento na kami rin ang gumawa, at doon kami nagtatago sa loob. Nagmimistulang kuweba ang hitsura ng bunker, Apo. Kapag pumasok ka roon ay hindi ka na mapapaano kahit ilang rocket pa ang bumagsak. Mabibingi ka lang naman sa loob. Paano, Lolo, kung hindi kayo magkasya sa loob? May mga pangyayari rin nga, Apo. Pagdating sa bunker ay punong-puno na. Naunahan na kami ng mga sundalo. Ang bibilis ng mga sundalong Amerikano na magtago doon sa bunker. Anong ginawa niyo, Lolo? Hindi na kayo makakapasok? Sa gilid na lang kami ng bunker. Nakikiramdam na lamang kami, Apo, at nananalangin na wag sanang bagsakan ang bunker na kinaroroonan namin. Lolo, matagal ka bang nagtrabaho sa Afghanistan? 2 taon din, Apo. 2 taon nagtitiis sa bansang Afghanistan para lang mabuhay ang aking pamilya. Nang matapos ko na ang aking kontrata, Apo, ay sinabihan ako ng aming manager na kailangan kong bumalik sa Afghanistan. Ang sabi ko sa aming manager, "I'm not going back in Afghanistan." Hanggang sa inoperan ako, Apo, ng dobling sahod. Subalit tinanggihan ko na, Apo, dahil sa gusto ko pang mabuhay. Mabuti, Lolo, nakabalik pa kayo sa Pilipinas. Sa awa ng Diyos, Apo, at sa tulong ng Amang nasa langit, ay hindi ako pinapabayaan. Bagamat nasa Afghanistan ako, ay hindi ako nakakalimot na tumawag sa Kanya, manalangin, sapagkat sa pagkakataong iyon, ang Diyos lamang ang maaaring tumulong sa amin. Kaya, Apo, kapag nagkaroon ka na ng pamilya, ingatan mo sila, huwag mo silang pababayaan, suportahan mo sila. Ano mang mangyari, dugot, pawis, buhay, ay dapat mong ibigay sa kanila. Mabuhay lamang ang iyong pamilya. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagsubaybay ng aking mga kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po tayo.